At eto na nga mga kababayan, Iglesia ni Cristo nagpakita na naman ng puwersa sa pamamagitan ng pagsuporta sa tumatakbong kandidatong senador na si Congressman Marcoleta. Noong nakaraang buwan, mga kababayan, alam natin na nagkaroon ng rally ang iglesia diyan sa Luneta upang kondenahin ang pag-impeach kay BP Sara at panawagan ng kapayapaan, transparency at nananawagan na magtrabaho ang ating gobyerno ng maayos para sa ikabubuti ng nakararami. Pero itinuloy pa rin nila ang pag-impeach kay BP Sara. At sa tingin ko, ito mga kababayan ay pag-flex ng power ng Iglesia ni Cristo at sinasabi nila na hindi nyo kami kaya. Totoo naman na pag ikaw ay nasa panig ng tama at kabutihan, walang sino man na pupwedeng kumaya-kaya. So ito na nga, kanina mga kababayan nagkaroon or kahapon nagkaroon po ng motorcade rally dyan sa Sandigan Bayan sa harap ng mga buhaya. At ito, napakarami po nila. Pag-uusapan natin yan. Pero bago tayo magsimula, Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. at syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. At syempre, shout out sa mga bago nating subscribers. Welcome to Master Judea Channel. Alright, kahapon nga mga kababayan, may sinagawang rally or motorcade ang Iglesia ni Cristo. At eto, nakita na naman natin ang pulutong-pulutong ng mga tao na nagpapakita ng tunay na pagsuporta dito kay Congressman Marcoleta. Panoorin po natin ang mga tao na yan. So ito ay mga nakaputi, mga kababayan. At meron din dyan naka-green at nakapula. Dahil ang puti yan ay yan po ay nagre-representa ng Iglesia ni Cristo, green, white, and red. Grabe. Punong-puno na naman ang kalsada. Short notice lang ito, mga kababayan. Alam ko, mga few days ago, 2 days ago, show. Pero kita nyo naman, napakarami ng tao. Iba talaga ang Iglesia pagka nagkaisa. Katulad din yan ng KOJC. Kapag nagkaisa ay talagang iisa talaga ang kanilang kumpas, iisang galaw, at iisa ang sinasabi. Grabe o. Grabe. Super dami. Yan. Laksiyan sa Ligabayan. Mga tao ko. Grabe dami. Hindi kaya mga pizza. Dami mga pizza ng Iglesia. Anyway. Ay, grabe dami. Di pa rin. At na yung bandang dulo. Yan naman natin sa may kabila. Ito yung papasok sa venue. Papasok pa lang yan sa venue pero puno-puno. Ilalo na sa loob. Baka sabihin na naman nila bayad yan. Napakalaki naman ng Iglesia ni Cristo sa may sambahan nila. 1, 2, 3, may pag-asa ka! Yan. Alright, so yan mga kababayan. Pero ang pinaka-highlight po talaga dito ay itong mga
binitawan ni Congressman Marcoleta na talaga namang tamang-tama doon sa mga buhaya na kongresista na kasama niya. So ito, marami na namang masasaktan dito mga kababayan at marami na naman sigurado ang magbibigay ng kanya-kanyang opinyon, lalo na yung mga tatamaan dito. Syempre yung hindi tatamaan, tatahimik lang yan. Pero sa tingin ko, mas marami ang tatamaan kaysa dun sa hindi. Alright? So ito, panoorin po natin ang highlights of the program, ang pagsasalita ni Congressman Marcoleta na tumatakbong senador sa bansang Pilipinas. Ito po ay kaalyado po ito ni Pastor Apollo Sigibuloy. Number 53 si Pastor Apollo Sigibuloy. Si Marcoleta ay number 38. At syempre, PDP laban, hindi natin kabisado yung mga numbers nila. Pero pag i-announce natin yan sa mga susunod nating video. Pero dito, pakinggan muna natin si Congressman Marcoleta. Ayos pa po ba kayong lahat? Kayo ba ay binayaran para pumunta sa rallying ito? Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabing ito na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit 28,000 mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo riyan? Hindi! Mga sinungaling yan! Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para magiging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon
na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Tama. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ay sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang Quadcom uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang kinasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila ay usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin? Kapag sinasabi kong mali ang paraan, hindi tama ang ginawa ninyong patakaran, pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba na turuan ko sila sapagkat meron naman akong konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ang ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao, pagtatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila. At kapag hindi sila sumagot sa ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro panggugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin.
Nagdahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katuwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila kunwari yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nagasta ang pera ng bayan. Tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako'y miyembro, pinagtatanggal po nila ako. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan pupunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung 10 panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na ang nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan. Kung gusto niyang gawin at kung alam niyang gawin, paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin yun. Kung wala naman siyang kakayahan na gawin ang itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Ayun. Alright, so ayan mga kababayan. At tusok na tusok, tugmang-tugma mga kababayan. Yung sinabi ni Congressman Marcoleta, yan po ang tunay na kalagayan ng ating bansa ngayon. Parehas po yan sa sinasabi ni VP Sara Duterte. Ano ang sabi ni VP Sara Duterte? Sukdulan. Sukdulan na po ang problema ng ating bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin mga kababayan ng pagbabago.
Paano natin mababago yan? Palitan na natin ang mga nasa gobyerno. Yun po ang kinakailangan gawin. Yun po ang tawag ng kalikasan tuloy. Yun po ang tawag ng tadhana ngayon. Kung mayroon pa mang mangyayari na 2025 election, isa ito si Marcoleta sa dapat nating iboboto maliban sa PDP laban. Pero number one, dapat yung talagang may pagmamahal sa bayan na nakita na natin. Yung ayaw sa korupsyon. Si Pastor Apollo Kibuloy po yan, mga kababayan. Zero corruption. Pare-parehas naman sila na may magandang hangarin. Huwag na po natin silang paghiwa-hiwalayin. Pagsama-samahin na po natin sila sa isang botohan, mga kababayan. Sila ang pag-asa ng ating bayan. Nagdurugo na po ang bansang Pilipinas. Kaliwat kanan ang kriminalidad, droga naglipa na, kahirapan lalong lumalala. Pero anong sinasabi ng mga nasa katungkulan? Ayos lang daw. Okay lang ba sila? Tayo ang tunay na nakakakita ng nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya tayo rin ang dapat magsalita, mga kababayan, kung paano at ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Eto mga kababayan, katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta, katulad ng sinabi ni VP Sara Duterte, at katulad din ng sinasabi ng karamihan sa mga Pilipino kung ano ang nangyayari sa bansang ito. Hindi lang po tayo, mga kababayan, ang nakakaramdam, nakakakita, nakakarinig sa mga tunay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Marami po tayo. At ito nga, si brother, nananawagan na, mga kababayan, na ibalik ang Duterte sa pamumuno sa Pilipinas dahil garapala na ang nangyayari na ginagawa ng mga politikong hangal, lalo-lalo na sa pera ng ating bayan. So eto, panoorin po natin ito, mga kababayan, nang tayo ay matauhan. Kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana kung pagbibigyan ng taong bayan magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Duterte pa rin ang gusto namin na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to. Itong taong to. Kasi sobra na pong lubog na lubog ang bayan. Lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal
sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo, mahal na Duterte, Roa Duterte at Sara Duterte. Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari, nakakatakot na. Nakakakilabot na. Pero ako naniniwala ako may magagawa ang Duterte. Mga idol, kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala. So ayun, inuulit na lang yan, mga kababayan. Nag-viral din to dati parang sa TikTok ata yun or sa Facebook. Kasi yun ang pinatatuon niya yan Oo. Talagang galit na galit. Parang ito yung galit na galit. At talagang pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanya na mismo nang galing ngayon. Maling akala. Akala natin, akala, ganyan. So ngayon, namumroblema siya dahil sa tattoo niya. Yung mga tattoo artist dyan, mga tattoo artist, baka pwede nyo matulungan na to si brother. Malaking problema yan, di ba? So habang naliligo ka, makikita mo si Marcos nasa katawan mo. Torture yan. Torture yan sa mental yan. Oo. Magkakaroon ka ng problema sa pag-iisip yan. Tingnan mo, habang naliligo ka, araw-araw ka maliligo. Umagang-umaga maliligo ka, makikita mo yung mukha ni Bongbong Marcos. Na akala mo mag-aangat sa Pilipinas, akala mo magpapayaman sa Pilipinas, akala mo magpapaunlad sa Pilipinas, pero yung pala nabudol ka. Kaya ayun, mga kababayan, nananawagan na si brother, na kung sino man ang pwedeng may kakayahan para paupuin na ang mga Duterte o si VP Sara Duterte para mamuno sa ating bayan. Aba, eto na ang pagkakataon. Oo. Hindi lang po tayo ang may gusto niyan. Pati si brother, namumroblema na siya kung paano tatanggalin yung tattoo niya. Oo. Oo. Kasi yung pangako sa kanila, nung binudol sila, bagong Pilipinas, Uniteam. Yung pala, Umitim. So, yan ang problema, mga kababayan. Kasi pagka nagdesisyon tayo ng mali, wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa, kundi gawan ng solusyon para maitama yung mga mali na naging desisyon. Kaya ngayon, mga kababayan, magsisiman tayo, hindi natin maibabalik ang kahapon. Bagkus, paghandaan natin ang future. Paghandaan natin ang pag-upo ni VP Sara Duterte diyan sa Malacanang. Yan. Okay? So, anong oras na ba? Walang kaya. 4:30 na pala ng umaga. Kaya pala hindi na gumagana ang utak ni Judea. Alright. So, anyway, mga kababayan, yan na po muna ngayon. At mamaya-maya, i-upload natin to. Siguro mga 12:00 ng tanghali mamaya, no? Alright. So, magkita-kita po tayo sa susunod na live or upload natin. At syempre, huwag kakalimutan, Master Judea, mag-subscribe ka na. I-share mo, i-like mo, para lahat tayo masaya. Once again, God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. See you later. Bye.